guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is may sasagutin lang ako na question about sa Shopee affiliate guys. So mayroon kasi nag-comment and alam niyo naman nagbabasa ako ng comment lalo na kapag hindi din ako busy, wala din ako masyadong ginagawa. So ito guys is yung tinatawag natin na Shopee affiliate or yung ads. So yung ads kasi guys is mostly ginagamit siya sa mga live stream, ganyan. So may dalawang thought ako dyan about sa ads na yan. Okay? So, yung ads kasi guys is, ayan po, yung nagbabayad tayo para, halimbawa, ma-reach yung mga audience, dami yung mga viewers mo, and at the same time, magkaroon ka ng maraming checkout. Pero may dalawa kasi yan guys, case-to-case basis siya. So, first guys, is sa experience ng mga parehas ko na affiliate din, kasi may GC na kasama ako, which is sa mga affiliate, which is, grabe din sila guys makabenta, as in, grabe talaga sila makabenta guys sa affiliate, like, talagang na-master na nila or at the same time sabihin natin na alam na talaga nila yung kung paano gumagana sa Shopee. Pero base yun guys sa account nila, sa experience nila. So ito kasama namin sa affiliate, malakas talaga yung benta niya, like maganda talaga yung benta niya. And sinabi naman niya na dahil yun sa ads. Pero yung ads na yun, sabi niya nga, nakadepende yan sa'yo. So, unang-una, if may budget ka naman or may pera ka naman at gusto mo siyang subukan yung ads, pwede naman. Kasi diba sa affiliate, tinatawag natin yan na nag-e-experiment tayo. Kasi sa pag-e-experiment guys, doon natin nakikita if halimbawa, ito gumagana ba to sa akin? Ay, ito hindi to gumagana sa akin, so hindi ko siya gagawin. So, maganda kasi guys na pag sa affiliate, nag-experiment tayo, hindi lang tayo nagsistick talaga sa kung ano talaga yung, halimbawa, ngayon, nagwo-work yung strategy na yun sa'yo, na halimbawa sabihin natin na nagkakaroon ka ng benta sa 3 to 5 na pag-upload ng videos. May mga iba naman guys, na yung 3 to 5 na pag-upload sa Shopee videos, may mga iba na pag 3 to 5 hindi gumagana, minsan kailangan ng mas maraming posting pa, which is power posting, yun yung ginagawa nila. Kasi case to case basis yan guys, hindi tayo pare-parehas ng account. Okay? So, yun na nga. Yung sa sinasabi ko sa inyo guys na Shopee affiliate na kasama ko, nag-try siya na mag-ads, halimbawa sa live niya or kaya sa mga videos niya, nag-ads siya. Kasi diba pwede natin yung i-promote, diba? Yun pa yung other term sa kanya yung promote. So, yung sa promote na yun, sinubukan niya, nag-experiment siya if magiging okay ba, magiging hindi ba. Tapos, ang nangyari sa kanya guys, nag-work yung ads or nag-work yung promote na yun. So, yung promote, halimbawa, gumasto siya, tapos, example lang, 100 yung ginastos niya. Example lang ha, kasi hindi pa ako guys nakakapag-try ng promote. Ito, based lang to sa experience ng kasama namin, kasi hindi ko pa talaga siya natatry. So, halimbawa, gumastos ka ng 100, yung 100 na yun, kapag nag-ads ka or nag-promote ka, it's either na dalawa yan. Ang nangyari sa kanya, trinay niya yung ads and promote, gumana sa kanya, which is mas mataas pa yung mga nakuha niya, nakabalik agad sa kanya yung puhunan niya ng pinag-ads and promotes niya. Pero may mga iba naman na yung ads and promote hindi gumana sa kanila kasi ang nangyari, nag-promote sila or nag-ads sila tapos naubos ka agad, walang nakabalik sa kanila, yung puhunan nila hindi nakabalik. So dalawa yan. So for me, ang ma-advise ko sa inyo guys is halimbawa, nagsa-start pa lang naman kayo, pwedeng mag-experiment kayo. Halimbawa, okay, subukan ko kayong mag-ads promote or magpo-promote ako ng live ko or magpo-promote ako ng video ko. Pwedeng subukan mo sa live na muna, mag-promote ka sa live mo, pansinin mo, okay ba siya or hindi. If hindi siya naging okay, then wag na muna. Ayan naman na muna na, okay, hindi siya nag-work, so wag na muna akong gagastos, ganyan. Pag halimbawa, nag-ano ka naman na, try mo kaya na mag-promote ka naman sa mga videos mo, subukan mo siya. If nag-work sa mga videos mo, then doon ka na lang mag-capital sa mga videos mo. Kung doon siya mas nagiging okay sa inyo, yung pag-promote na yan. Kasi di ba may makikita naman tayo na yung mga videos natin, pwede naman na i-promote natin siya, ganon. So, for me, nakadepende talaga yan. Pero, if halimbawa ikaw, nagsisimula ka pa lang naman, and takot na takot kang mag-risk ng pera, lalo na kapag mag-ads, magpo-promote, hindi naman makakabalik sa inyo yung pera ninyo, mas okay na, ang gawin nyo is mag-pure posting na muna kayo, or mag-pure na live na muna kayo. Kasi, sa akin, nakadepende yan sa account ninyo. Kasi may mga iba nagsasabi na, ay, pumapaldo naman yan, or marami kasi ang earnings dahil sa promote, or sa ads, ganyan, yung nagbabayad. Pero guys, hindi nyo alam na may mga iba na nagpo-promote or nag-ads, marami na silang pinuhunan na nilabas pero wala din nakabalik. Kailangan talaga na mag-experiment kayo, i-test ninyo kung alin talaga yung nagwo-work sa inyo. Kasi may mga ibang strategy nagwo-work sa akin, may iba na hindi. May iba naman na gumagana sa kanila, may iba naman na hindi din naman gumagana sa akin. So minsan, hindi lang tayo dapat nagbe-base doon sa kung ano talaga yung ginagawa nila.
Kasi unang-una, iba-iba tayo ng viewers. Pangalawa, iba-iba tayo ng kung paano tayo mag-deliver or kung paano tayo mag-sell, like sa live. Kung paano din tayo magbenta sa mga videos natin. Kasi hindi naman pwede, nagagayahin natin kung paano sila magbenta, nagagayahin natin paano sila maggawa ng mga videos, mag-promote. Kasi ang lalabas niyan, hindi ka nagiging original. Like, hindi mo nilalabas kung sino ka talaga or ano talaga yung pinaka-original na content mo. Kasi for me, may mga ibang affiliates na talagang nag-grow sila kasi, ay, ito okay itong ganito siya magsalita. Talagang talaga siya, nakakadala talaga yung pagsasalita niya. Ako guys sa pagla-live ko, hindi pa ako nagpo-promote talaga. Like, minsan talaga umaabot sa point na kapag nagla-live ako, dinadaldal ko na lang sila, like, basic experience ko. Kasi mostly talaga, yung mga products na nare-recommend ko talaga sa mga viewers ko, sa mga nanonood sa akin, is basic experience ko. Bakit? Kasi kapag basic experience mo, anytime na may iba to silang tanong sa'yo, alam mo kung paano siya sasabihin. Like, talaga bang effective siya? Ako, basic experience ko, effective siya kasi ganito yung ginawa ko. So, paano siya gamitin? So, gagamitin mo siya in a way na ganito, ganyan. So, like, ine-explain mo sa kanila. The more na ine-explain mo sa kanila, mas nakukuha mo yung trust nila or yung tiwala nila. Ay, okay, ginagamit niya talaga to. Ay, okay, nagkaroon pala ng effect sa kanya. Ganon. Kasi kapag nagla-live kayo, may mga talagang marami naman ang pumapasok dyan. So, isang tip ko lang sa inyo, based sa akin, sa live selling, nagla-live ako guys kapag alam ko na nagpapahinga yung mga tao. Like for example, nasa work sila. Anong oras yung break time nila? It's 10 a.m. to 12 a.m. Parang ganon. Or 12 to 1, ganon. Kasi, ang napansin ko kasi, if super early ako nagla-live talaga, like mga 8, 7, mga 7, 8, up to 9, ang nangyayari is parang walang pumapasok masyado. Pero kapag tinitingnan ko yung oras na, ay, 10 o'clock, parang ang dami pumapasok, like halo-halo. Pero again, depende talaga siya. Pagdating naman sa videos, as of now, hindi na ako masyado nagpa-power posting talaga. Ang ginagawa ko na lang, everyday, nag-upload ako ng 3 to 5 na videos. Then, ang nangyayari, nagkakaroon ako ng benta. Pero kapag hindi ako nag-upload ng 3 to 5 na videos, wala din akong benta, be. Parang ganun. So, yun yung basic experience ko na talagang sabi ko na, okay, ito yung nag-work sa akin, so ito yung gagawin ko. Gaya. Pero still, nag-experiment pa din naman ako. So, sana nasagot ko yung question ng isa nating follower. Ayan. By the way, guys, kung nanonood kayo ngayon at hindi pa kayo nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para update kayo sa mga panibagong videos ko. And gusto ko din naman sa inyong i-share yung mga thoughts ko about sa Shopee Affiliates para yung mga beginner na gusto magsimula dyan, like, halimbawa, medyo naguguluhan pa sila, may mga tanong sila, may mga questions sila, nagbabasa naman ako at sinasagot ko naman yan, guys. Minsan may times lang talaga na hindi ko talaga siya nababasa kasi busy talaga ako. So, in summary, kung sa ads ba, effective ba siya, nakadepende yan sa inyo. Lalo na if may budget kayo. Una, if may budget kayo, pwede nyo subukan yung ads or magpo-promote kayo. And kapag nakita nyo na, ay, hindi naman siya naging okay sa akin, maglaylo ka na muna. Huwag mong ubusin yung pera mo sa pag-ads. Try mo na mag-pair posting ka na muna. Try mo na muna mag-live nang wala kang ads. And then, if nag-live ka, tapos parang hindi siya nag-work, pahinga na muna. And then, pag halimbawa may budget ka naman na, try mo na muna yung sa mga videos, doon ka naman na mag-promote. Like, yun na muna yung gagawin mo talaga. Then, kapag halimbawa, doon siya nag-work, doon na lang. Kung alin yung mas naging effective, it's either live or yung video, kung alin yung mas naging effective sa'yo, yun na lang ang bigyan mo ng focus kasi mas magiging okay siya sa'yo. Okay? So, ayun lang naman everyone. So, sa mga gusto guys na maging Shopee affiliate guys, ayan, if ang nangyayari sa inyo is 15 to 30 days pa, bago kayo maging affiliate, based on my experience guys, under my link, ma-approve kayo kaagad. Okay? If kayo din naman, nahihirapan kayo guys na maging Shopee affiliate, walang nag-guide sa inyo, beginner kayo, nahihirapan kayo, lalo na pala sa payment and tax information guys, meron akong complete guide dyan sa baba, ayan. And sa mga gusto guys maging Shopee affiliate, nandyan din sa description link. And guys, yung sa full guide ko po, meron na siyang mga 21 videos, and ako din mismo mag-a-assist and mag-guide sa inyo, which is may mga reference kayo, which is lahat nandoon na. By the way, kagabi ata, may nag-reach out sa akin, dati ko pa siyang affiliate way back 2024 pa, last year pa siya, nag-reach out siya sa akin, sabi niya, if pwede daw na i-ano niya sa akin ulit, yung ano na yun. Then sabi ko, okay lang naman, kasi kapag yung mga affiliates ko, talagang nag-ano sila ng help, like, kung paano to, ganyan-ganyan, talagang always ako na
may message siya sa kanila and yung mga questions nila. And ilalagay ko na lang din guys yung link dun sa description link kung saan nyo po ako pwedeng i-message. Ayan, pero pinaka-active ako lagi guys is sa Blue App talaga. Ayan, so sa Blue App talaga ako guys, laging active, okay? So lang naman everyone, so thank you for watching guys. Again, including Kabila, so this is my YouTube channel at sana nasagot ko guys yung mga tanong ninyo, okay? So lang naman everyone, bye! Thank you for watching!